Kumbaga kung nalugi ka sa kabila. Hello, what's up mga kabakyard? Ngayong araw nito magtitimbang tayo ng baboy. Ay, patay. So malalaman natin kung kikita ba kami dito o ano. Bali nga pala 4 na buwan ko na palang inalagaan to at ngayon na po yung araw ng timbang o pagsasalya o pagbebenta. So ito na nga guys, siniset up na po namin itong timbangan at kinakalibrate kung tama po ba lahat. So unang pagtitimbang, ito na nga guys, pumatak agad ng 88 kilograms ang isang baboy. Bali itong baboy nga pala nito guys, nakaubos na kami ng 4.5 sako na pakain. So malamang ang titimbang ito, 80 to 90 ang average weight. So guys, titingnan natin kung ilan nga ba kabuuan o average weight ng ating timbang ng baboy. Eto na po kabakyard, malapit na po tayo matapos at ito na po ang pinakahuling-huling baboy, pang-8. 8 po ang ibebenta natin ngayong araw na to. Eto na po, tinototal na po namin kung ilan lahat ang kilo ng total body weight ng ating baboy sa 8 piraso. Bali pumapatak po siya ng 696 kilograms lahat total po ng 8 na baboy. Bali ito po ang breakdown sa baboy number 1, 88, 86, 84, 93, 81, 86 and 90. Bali tumimbang po ng 90 pala yung huling-huling nating baboy guys. Bali tinototal na rin pala po ni sir yung kabuuan ng halaga. Bali pumatak po ng 130,848 pesos po ang kabuuang sales. Ito po yun. Ngayon naman ibabawas natin yung magkano expenses. Bali ang presyo nga pala ng big ng total ay umabot ng 49,600. Bali yung na total pakain naman na ubos ay umabot ng 54,760. Bali ang total expenses po ay 104,360. Bali ipa-minus po natin yun sa sales at yun po magiging profit natin. Bali ang profit po ay 26,488. Bali yan po ang kinita natin sa 4 months na pagbibenta ng 8 heads. So kapag hinati po yan sa dalawa, bali maghahati po ang financer at tagapag-alaga ng 13,244. Guys, kung sa side ng tagapag-alaga to, lugi po. Kasi sagot pa niya yung tubig, kuryente rito at pagod. So ang financer naman, nagbitaw lang ng pera, at least pag 4 months, may bumalik sa kanya ng 5,000 mo na puhunan, hindi kikita ng 13,000 yon sa bangko guys. Ang payo ko lang kapag magpapaalaga kayo, huwag kayong magpapaalaga sa buwan ng June to October. Yan po pinakamababang live weight. Pero guys, tingnan nyo nga naman, kapag financer kayo, sa halagang 100,000 nyo, kumita ng 13,000 sa 4 months, yun guys ay hindi kikitain sa bangko. May iba kasing financer, masyadong nag-expect. Nagbitaw lang ng pera, akala mo may babalik na ganun kasandamakmak. 8 heads lang ang binenta. Of course, mababa ang live weight, di mababa lang rin ang balik. Kung nagpaalaga ka ng marami, di mas marami ang balik. Huwag masyado piling magaling. Pero guys, kapag nagpaalaga kayo ng mula December hanggang Mayo, yan po ang pinakamataas na live weight. Maaaring kikita po kayo dyan. Pagdating sa June to October, yan po tagatalo po yung tagapag-alaga. Kaya guys, okay lang po yan, ganyan po tagang business. Ang mahalaga, kayod lang at huwag titigil at continuous na po. Medyo mahirap sa part ng mag-aalagan baboy kasi babawasan po yung tubig at kuryente. Pero okay lang, ganun po tagang business. So bawin lang tayo next time. And guys, ganun po ang hatian ng financer at mag-aalaga. Kaya sa lahat ng financer, ang advice ko lang, huwag kayong magpapaalaga o ang papatak ay ang paghahango o pagbebenta ay papatak ng June to October. Medyo mababa po yan. Don't expect na kapag nagbitaw kayo ng 100,000 ay may babalik sa yung 50 mil. Hindi ganon guys. Pag may nag-offer sa iyo ng ganon, scam yun. Hindi ganon ang pagbababoy. Ang pagbababoy ay weather lang. Kapag tumaas ang live weight, yun yung panahon na masaya. Pero pag mababa ang live weight, ganon taga. Thank you so much for watching guys. Please follow and share and happy farming.